Okay, hello, magandang araw. Okay, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY cube. For this, gagamitin natin ito. DIY glow in the dark type C. So, gagawin natin from dito, gagawin natin isang buong cube. Okay? Okay, so first, ayusin natin yung parts niya. Pagsasama-samahin natin para organized tayo. Okay? Okay, so ito, organized na ngayon. Oras na para malaman natin kung anong mga parts meron yung isang DIY. First, ito. Tawag dito yung core. Okay, dyan mo ikakabit yung mga center pieces mo. So, yung center pieces, ito yung mga cups nila, center cups na tinatawag. Tapos ito yung mga edge pieces. May 12 na edge pieces ka. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Okay, kompleto tayo ng edge pieces. Tapos corner pieces, meron kang 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kompleto rin ako. Ngayon, sa bawat DIY, may nakahiwalay na package. Ito, some plastic. Nandito yung screws and washers mo. Okay? So, ganito, dapat meron kang 6 screws, tapos 6 springs, tsaka 6 washers. Pero kung ang gamit mo, DIY type A, dapat ang washers mo 12. 6 big washers and 6 small washers. Yan ang kaibahan niya. Kasi pag type C, ang gamit mo, yung screws niya, ganito yung tsura niya. Parang nakakabit na yung isang washer. So, hindi mo na kailangan, automatic na. Okay? Okay, so, unahin na natin. Dapat tayong gumawa, kakabit natin yung mga center pieces dito sa core. Okay. First, kuha ka ng screw. Isang screw. Ito, diba? So, tapos kakabit mo yung spring. Okay. Kabit na yung spring. Sa pagkapit ng maliit na washer, kadalasan pag type C, parang may mga hindi kita. Ayan o. Parang may mga nakausli. Kung pwede mo siyang katerin or hasahin mo siya. Kasi parang sumasagko yan eh. Parang hindran siya sa cube. More friction. So, kakater ko siya. Mga bata, humingi ng tulong sa magulang kung gagamit ng cutter. Baka mahiwa. Bawal magkasakit. Ingatan mo din, baka mamaya masobrahan sa cutter. Masira yung washer mo. So ayan. Okay na. So, ito yung tricky part. Sa washer kasi, kapag type A, DIY, madali mong makikita yung rough side niya. Kapag type C DIY, mahirap. So, kailangan mong tingnan mabuti kung nasan yung rough side niya tsaka yung smooth side niya. Kasi dapat, yung smooth side, yun yung nakakabit dito sa may spring. So, in this case, ito yung smooth side ko. Ayan. So, ayan. Ito yung smooth side ko. Ayan. Siya yung nakakabit sa spring. Okay? So, once buo na itong spring mo, kakabit mo na siya sa centerpiece. Yan. You have a choice naman kung kakabit mo na siya dito sa core or tatapusin mo muna yung 5 pang centerpiece na lagyan ng spring bago ikabit. So, for this tutorial, ang gagawin ko is ikakabit ko na yung isa. So, yan. Oops. Pwede mo naman huwag muna siyang higpitan masyado eh. Kasi pag buo na silang 6, tsaka mo sila hihigpitan.
Okay? So, gawin na natin sa iba. Yan. So, buo na natin yung core mo na may edges, na may center pieces. So, yan. Time for you to put the edges and the corner piece dito sa cube. So, lagay na natin. So, ito na. Buo na natin yung cube. Medyo maluwag siya, so, higpitan ko muna. Wait. So, ayan. Higpitan na natin. So, medyo okay na siya. Oops. So, basta. Hindi pa ayos tension ito. So, ako, gagawin ko muna, using ko muna yung stickers. By the way, sa center caps, kung makikita rin kayong ganyan. Ito niya yan, parang edge na yan. Pangit siya sa cube, so pwede mong katerin or you can use sandpaper para mawala. Ayan. Okay? Okay, so once na naayos mo na yung corner, yung center cups mo, pwede mo na siyang ilagay. Lagay mo sa cubes. Lagay. Okay na. Okay na. Buo na yung base mo ng cube. So, time for the stickers. Okay?